Eto, maganda ito. Oh. Tindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa... Yan. Maganda, maganda. Eto, maganda. Si Marcos, sinabi, hindi makikipagtulungan sa ICC. At inulit pa, at inulit pa, at inulit pa. So, palpal dito si Trillanes. Si palpal dito yung mga galit sa Duterte. So, palpal dito yung ginojos si Trillanes, mga dilawan, at mga galit. At inggit kay Sara. Oh. Nilaglag kayo ngayon ni Marcos. Oh. Bakit? Kumampi sa tama si Marcos. War on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At kung nandito na anya sa bansa ang ICC... Sabi dito, palamura ba yung jukebox vlogger na yan, Idol Coach? Hindi. Ano siya? Palatawa. Lahat ng sasabihin niya may tawa. Gaganon. Investigators ay wala ring ahensya ng pamahalaan na maaaring tumulong sa kanilang investigasyon. Let me say this for the 100th time. Ayan. Ito, may diin to ha. Kasi maraming sinasabi si Marcos na naunawaan ko yung iba sa atin ay medyo nainis kasi may mga statement si Marcos na medyo alanganin. No? But this time, diniin to. Let me say this for 100 times. Ibig sabihin, sure na sure siya. Ba't ba ayon yung makinig? I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Yan, maliwanag. Hindi ko nire-recognize ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. 100 beses ko nang nasabi yan. So ako, naniniwala ako kay Marcos, paninindigan niya to kasi wala siyang lusot dito eh. Unlike dun sa iba na general statement. The fact na sinabi mo 100 times, specific yan. Ito maganda. Kumampi siya kay PRRD at kay Sara. Hindi kay Tamba. Nilaglag niya siya dito. Oh, baka sabihin bakit? Si Tamba ba yan? Sino ba ang galit sa Duterte? Sino bang galit kay Sara? Hindi natin alam. But definitely, dapat makinig. Ako kung hindi kayo involved, makinig kayo kay Marcos. Huwag niyong sirain si Marcos. Kumakampi si Marcos sa Duterte. Ito lang, hindi ko sinasabing lahat But importante ngayon. Gaya nung kay Amy, sabi ko, huwag nating suportahan si Amy. Pero tama yung sinabi ni Amy regarding Tamba. Na meron siyang video na nagpapabayad si Tamba. This time naman, tama rin si Marcos. Kinampihan ang Duterte. Makinig po. Hindi ko po pinagbabintangan. Boying, Secretary Abalos, o kung sino man mga involved na posibleng si Tamba. Trillanes, makinig ka na rin. Maliwanag sinasabi ni Marcos, I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, hindi kami magtataas kahit isang daliri. In short, hindi kami mag-e-effort. Wala kaming gagawin. Diyan sa ICC na yan. So, hindi kami makikipagtulungan. Mga sekretary, makinig po kayo kay Marcos. Huwag kayong panira. Huwag kayong dunung-dunungan. Mga sekretary. Sinisira ninyo. Kayo nga sumisira sa unity me. Hindi dapat kahit anong ahensya papasukin or hindi papasukin na makipagtulungan sa ICC. as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila. Yun. They can come and go sa Pilipinas
Pero hindi kami makikipagtulungan sa kanila. Sa katunayan nga, eto tinatagalog ko lang ang sinabi ni Marcos nyo. Sa katunayan nga, binabantayan namin sila. In my opinion, parang inamin ni Marcos na nandito ng ICC. Yung salitang yon, sa katunayan nga, binabantayan namin sila eh. So, andito na yan. Ako, naniniwala ako andito na yan. Una, kasi nung nakausap namin si Tatay Digong at tinanong namin siya about ICC, sinabi niya mismo, andito na. So, alam ni Tatay Digong. Hindi ko alam kung nag-uusap si Tatay Digong o si BBM. Hindi naman namin napag-usapan. But one thing for sure, parang inamin ni Marcos dito at sinabi rin ni Duterte sa amin na nandito ng ICC, kinonfirm niya. So, hindi ito haka-haka kung kanino galing na vlogger o kaninong politiko. Ito ay galing mismo sa dating presidente at sa presidente ngayon. Andito na ICC. And very possible, baka may usapan sila. I hope may usapan sila. Kung talagang hindi ibibigay ni Marcos si Tatay Digong sa ICC, ako personally, although hindi ko sinasabing suportahan ninyo, ako personally, I will salute Marcos. Kasi at all cost, ang daming ginawa ni Tatay Digong sa Pilipinas. And I will protect Tatay Digong. Kung meron akong magagawa. At yun lang naman ang aking magagawa eh. Kung may tutulong kay Tatay Digong, labanan ng ICC, kay anong kulay niyan, tutulungan, pupurihin ko. Ganon yun eh. Let's protect. At tayong mga DDS, let's protect Tatay Digong. Huwag nating papasukin yung ICC. Kawawa. Kawawa si Tatay Digong. Ang daming ginawa. May edad na. Tapos, kakawawain natin. Ibibigay natin sa kamay ng iba. Dahil sa mga pangarap ng mga ibang mga politiko. Ako ay hindi sasang-ayon doon. So, kung kahit kaaway ka or hindi ka kaaway, kay ano kulay mo, if mag-uusap tayo, you just protect Tatay Digong. And I know ito yan eh. Babalik ko yung sinabi ko kanina. Alam ni Tatay Digong ginagawa niya. Ulitin kasi itong sasabihin ko sa inyo, lalabas sa bibig niya in time. Nakita namin yung totoong kulay. Alisin ko yan. Nakita namin yung totoong kulay ng mga sinasabi niyang mga politiko. So medyo kahit papaano nababasa namin yung diskarte. So, pagkatiwalaan natin siya. Ang importante, lilitisin, kung kailangan litisin, si PRRD, lilitisin siya ng Korte ng Pilipinas, lilitisin siya ng mga Pilipino at hindi mga dayuhan. Ganun na rin po kay Sara. Sana maunawaan niyo po. Intindihin natin si Tatay Digong. Ngayon, ibig ba sabihin, susuportahan natin? Hindi po. Parehas. Ulitin ko sa sinabi ko kay Amy. Never ever kung sasabihin na suportahan nyo si Amy sa Senado ngayon, tatakbo yan 2025. Re-electionist yan eh. Hindi ko sasabihin tama. Pero kailangan natin yung statement. Kasi kita mo, nandidiin ko si Tambaluslos because of the statement na pinapasabog ni Amy. And Amy is credible.
He is not just an ordinary politician. She is not just an ordinary politician. She is just not an ordinary vlogger. She is the cousin. She is part of Uniteam. Kaya very credible. Ulit, para hindi kayo, never ever ko sasabihin suportahan nyo ang Marcos. Never ever kung sinabi na iboto nyo si Aimee. Pero kung yan ang makakatulong, bakbakan ko si Tamba, gagamitin ko yung statement niya. Naiintindihan po natin. Ganun lang mo yun eh. O ngayon, bakit hindi makasagot si Tamba kay Aimee? Ang kinakaya niya lang si Bato. Bakit? Maraming alam si Aimee. Baka sumagot si Tamba. Lalong maglabas ng baho ito si Aimee. Diba? Si Bato sinagot niya. Si Aimee ang dami ng bintang sa kanya, hindi niya masagot-sagot. Yun po yun eh. So, next topic po tayo.